Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ang aming puntahan ngayon ay yung aming na-survey noong 2 months ago. Ito isang masukal na lugar. Merong magandang rock formation, malalaking bato na parang may mga chamber ang loob nito. Kaya ngayon na mayroon tayong magandang gamit, ay aming naisipan na balikan at pinalinis namin ito. Kaya dito makikita at tumambad na yung naglalakihang bato. Magandang rock formation kasi ano sila naka concentrated in one place. Ayan o. Kung ikaw ba'y magbaon na isang hapon at hanap-hanap ka sa palibot ng lugar na pwedeng paglagyan, ito na yung marker na natural marker. Hindi nabubuhat ng tao, hindi basta-bastang matanggal diyan. Ayan o, naglalakihan. Merong rectangular na vertical rocks. Ayan. So maganda talaga ito na lugar kung ikaw ay magtago ng mga treasures. Okay, meron kaming na-detect dito dalawang digging spot ito. At ito yung aming i-scan ngayon. Ating i-confirm kung meron nga bang pwedeng masabi natin na treasures. Kasi sa aming unang pag-survey dyan, gamit lang natin mga locators at mga manual na gamit tulad ng dowsing rod, tulad ng pendulum, jump wand at locators. Ang mga manual na gamit ay maganda rin yan. Bilib ako sa mga yan. Pero ang kulang kasi diyan sa manual ay yung hindi siya makapagbigay ng data katulad ng lalim, kung anong lalim, at value, kung ano kadami o kung anong rate nito. Parang meron kasing grado ito. Dito sa Proton Elec LB16 ay malalaman natin yan kung nabilong sa precious ang ating na-detect o yan lang ay mineralized or magnetic rocks na ma-detect ng ating mga kagamitan na mga manual. Okay, kaya ngayon atin ito umpisahan. Dalawang spot. Kaya switch tayo sa magnetic scan kapag ground ang ating in-scan. Mamaya ay amin subukan itong thermal scan kasi hindi pa namin ito nagagamit. Ang thermal scan ay maganda sa mga dingding ng bato, yung gilid ng kuweba, gilid ng malalaking bato. Makapag-detect siya kung mayroong anomalya sa loob. Meron din siyang rating, mga numbers yan, ang scanning ng thermal. Kaya itong maganda sa Proton, dalawang kanyang scanning system. Ground scan using magnetic switch, and then thermal scan, maganda sa mga dingding at kuweba. At kung gusto niyong bumili ng mga ganitong scanner, ay i-contact niyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica. Meron kayong discount kapag recommended ko kayo. Sabihin niyo lang na si Surigao-san ang nag-recommend sa inyo kay Roniel. Mura na yan ngayon kasi noon yan ay 870k, 870. Ngayon ay nasa 820 na lang yan. Ang Proton Elec LB16, yan ang top of the line ng Proton. Kaya kung bibili kayo, yan ang bilhin nyo. Wag na yung LB2, LB4, LB8. Yun ay ano na yun, medyo mababa pa na klase. Dito sa LB16, talagang ano siya,
effective kasi 16 sensor yung mga antena diyan na ang dami-dami. Kaya kaya niyang makaabot ng hanggang 50 meters deep ground scanning. Okay, so ito na yung last na spot namin na na-detect din namin noon ng mga dowsing locators, yung mga gamit namin noon. Ayan, malakas yan mag-detect. Ngayon, confirm ko na itong ating mga manual na gamit, talagang merong na-detect siya, kaya siya ay gumalaw or nag-ikis or nag-swing tulad ng pendulum. Kasi nang aming i-scan yung mga lugar na ganito na aming na-detect ng gamit ng mga manual, ay meron talagang kulay pula. Ang kulay pula ay target. Ang pula ay naiiba siya na klase na deposito kaysa surroundings na soil. Kaya merong pula kasi merong concentration of minerals dyan na spot. At karamihan ng minerals ay dumidikit sa bato. Kaya bato palagi ang tumutunog sa mga detectors. At kung i-scan natin yan, meron ding pula. Orange, yellow, yan ay mga minerals. Sa ibang scanner, hindi nababasa ang value ng pula. Kaya sasabihin kaagad nila na gold, ginto yung pula, pero hindi yun ginto. Kasi pag hukayin natin ay wala. Kasi yan ang kulang sa ibang scanner, yung pagbigay niya ng rating kung ano yung na-detect. Sa Proton Elite, kapag 30,000 pataas, 30 to 40,000 K ang reading ng pula ng na-scan, jackpot na talaga yan. Kasi kahit sinong gumamit niyan, wala pang nakaabot ng 30,000 pataas. Kasi ang 30,000 pataas, precious metals na level. At pababa niyan ay pwedeng mga metal lamang. Pababa sa 30 ay pwedeng nabubulok na metal, metal box. At below 20, yun ay mga minerals na lamang, mga bato. Okay, kaya dito sa aming method na ginagawa na binabalikan namin yung mga site, pati na yung mga nagpa-detect sa amin noon, babalikan namin yan para ma-confirm. At kapag suretin na talagang papalo sa 30 up ang reading, well, yan na yung time na jackpot swerte. Kaya sa ganito na meron tayong pang-reading talaga sa mga na-detect, ay mababawasan na yung pag-iisip natin na meron tayong 10 project. Ngayon, mababawasan kasi kapag pag-detect natin na wala, 9 na lang. And then yung pang-8, pag mahina pa rin, 7 na lang ang natira. Hanggang sa meron na lamang matira na 2 or 3. So yan na yan, paliit pang paliit ang mundo ng Yamashita Treasures na nakabaon kapag may mga ganyan na gamit. Ayan, paliit ng paliit, parang yung yung hinahabol na pugante. Paliit ng paliit ang mundo ng pugante kasi maraming naghahanap. Katulad din yan sa treasure hunting, marami ang meron nito, marami ang may gamit na ganito, maraming may scanners, maraming treasure hunters. Kaya paliit ng paliit ang mundo ng Yamashita Treasures na nakabaon. Ayan, at ilang araw, ilang linggo ay meron na namang makukuha na ganyan na mga treasures. Pero hindi nga lang natin nalaman kasi sikretong-sikreto talaga yan. Ito, umpisa na kami sa thermal scanning. Ito yung kaduda-duda na na bato. Merong napakalaki niya at merong marka. Ayan 2 plus sign na napakalaki. Pero sa tingin ko yan naman talaga ay natural, pero kakaiba nga siya. Pwedeng gawing siya, itong natural
landmarker ng treasures. Okay, so ang detection namin sa thermal scanning, mababa talaga, hindi umabot ng 400 or 500. Kaya dito, erase na ito. Deleted na ito sa ating mind. Ang site na ito ay walang laman. Kaya kami magpaalam na mga katiyats, until our next treasure hunting weekend. God bless us all. Perfect.